Network Entertainment. Hi girls and boys, kami ang Lady Bosses! Mga sister ulit, CR tayo. Let's go! Yes! Yay! Welcome back, Mga di. Bex. Woo! Kamusta? Kumusta, your di? question? Ayos lang. By the way, guys, kasi baka walang video tong episode na to. Si Di po ay wala sa camera ngayon dahil siya ay Pubadera. Nagpapadede. Pubadera. My gosh. Oo. So tatanungin ko nakaligo ka na ba? Maligo na. Kasi for those who don't know, di ba meron kami episode pinag-usapan namin ito dati. 1 month walang ligo as a tradition na gelay for Chinese. Pero hindi ko natapos yung 1 month. 2 weeks lang and nainit na ako. Nakaligo na ako. Yay, congrats. pero nakatulog ka naman na. Ayun na wala. Grabe, every 2 hours gising. But surprisingly, at this age, mas naging madali yung recovery ko. I don't know, for perspective lang. O dahil kasi dati, may work pa ako nun eh. Ngayon, housewife lang talaga. Tsaka baka mas handa ka ngayon. Kasi talagang pinaghahandaan mo siya eh. Ayan, so madali yan. Pero ito, tatanungin ko naman kung ano yung mahirap. Yan. Like what? Like, kasi ito, di ba, tumatanda na tayo, adults, 30s, 40s, ganyan yung age range natin. Ano yung ask ko lang, ha? Ask ko lang. Ask ko lang. Ask ko lang. Ikaw yung ask ko lang dahil wala kasi Kay ngayon. Ikaw si Jelena ask ko for today. Ano ang isang adult problem na walang nagsabi sa'yo na mahirap pala until ikaw yung naka-experience sa kanya? Wow, how deep, Jeline. Yung mga napapaisip lang ako. Ako bills, taxes, ganun. Alam mo yung computation. Visit na visit ako sa BIR na yan. Oo, totoo. So, basta ayoko ng computation. Finding funds. Ayun. Managing the business and then people also relying on you to grow the business. Diba? Kasi daming buhay na nakasalalay. Lalo na kung negosyante ka. Ikaw rin, Jeannie, sa Lupax. Oo. Totoo. Lalo na ngayon, inflation, taas ng bilihin. Alam mo, parang dati, sobra-sobra yung budget namin, yung kinikita namin. Tas ngayon, parang hirap na kaming pagkasyahin. Parang for most people ha, yung nakakausap ko, para ma-keep mo yung budget mo, kailangan mo talagang mag-downgrade ng lifestyle. Either magda-downgrade ka talaga ng lifestyle or maghahanap ka ng alternate na source of income para ma-keep yung lifestyle. Pero hindi kaya, Jeline, dahil madami din yung dagdag na gastos. Halimbawa si Lucas. Sa bagay. Mag-grade 2 na. Sa bagay, oo. Tapos yung kotse, nag-loan kayo ng... Yeah, yun din. Totoo din naman yun. Nag-upgrade ng lifestyle. Or nagkasabay lang din. As you were upgrading, then you realize na it's not enough. Or there's the struggle. Ako siguro, ang realization ko ngayon, yung pag tumatanda yung magulang. We're Ayun. supposed to see the same thing. Kasi No? parang nasa gitna tayo eh. Naalagaan natin kids natin. At the same time, we're after the welfare of our parents. Totoo. So parang tayo yung naipit na generation. Ngayon, syempre, cycle naman yan. Eventually, mga anak naman natin yung mag-aalala sa atin. Tsaka retired na sila, tapos nagkakasakit sila. Tapos, syempre, hindi enough yung retirement nila eh. Ang tawag daw dyan, sandwich generation. Aming tawag pala. Oo, na kayo yung nagsusupport sa dalawang generation, yung before and yung sumunod sa inyo.
Which And is scary also at the same time kasi every time na nagkakasakit yung mga magulang natin, nakakatakot din eh. Parang ito na ba yun? Dito parang, shocks, di ko kaya. Parang it has always been my fear to miss my parents. I guess lahat naman. Mm. Yeah. So yun, dahil dyan, adulting ang ating topic today. Adulting. Mm. Share ko Mahirap lang. ba? Sige, sige, go. May share ko lang. Parang minsan medyo cringe din kapag may nagpo-post ng adulting. Tapos 35 ka na girl. Parang Oo. hashtag adulting. Ganyan. Oo. Decorate Anong age kami lang ba? ba yun? May ganun age lang ba yung mga before 30? Parang alam mo, siguro Siguro- before 30. Or siguro dapat simula nung may responsibility ka na sa sarili mo na hindi ka nakargo ng magulang mo. Or baka 35 pa lang siya, saka pa lang siya Bumukod. nagka-work. Pwede. Pero daming ganyan ngayon na, yung mga tipong 24, 25, hanggang ngayon di pa rin nila alam kung anong magiging trabaho nila. Hindi man lang nakapag first job pa, nakaasa pa rin talaga sa magulang. Oo. Tayo kasi at least straight out of college may work eh. Ngayon wala, tambay. Yung mga Oo. kilala ko medyo marami. Tapos yung mga tambay magpo-post ng adulting. bibili ako ng Yossi sa labas, adulting. Ano yung stage sa buhay nyo na na-realize nyo na adult na kayo? Is it like Yeah. buying your own condo, your own car? Yung nung hindi na ako, yung straight out of college, tapos nagkaroon ako ng work. Yung first work ko kasi, nagturo ako ng mga Koreans, English. So, nung nagkaroon na ako ng, ang tawag doon, nung nagkaroon na ako ng pera, hindi na ako binibigyan ng allowance nila mama. Right. So, yun na yung kumbaga parang yun simula na ng talagang magbabudget na ako ng pera ko, ng pangbayad sa rent, kasi Wow. sa Baguio yun eh. Yeah. Nasa Baguio ako nun. So, parang, yun, lahat ng gimmick ko, lahat Parang hindi na bumubog galing sa ka na talaga. allowance. Bumubog hindi ka na siya- ng Dupax. Oo. Hindi, parang andun pa rin ako sa dating bahay namin with yung kasama ko yung kuya ko. Pero, wala na akong allowance nun. Kumbaga Konti lang parang, pa sa kuya mo, sa rent. oo, parang lahat na ng gimmick ko, lahat na ng labas ko, lahat na ako na yung nagbabayad. Hindi na ako humihingi. Ikaw, Jeline. Ako nung nag-start din ako mag-work, tas nag-sink in siya sa akin, nung tandang-tanda ko pa. Kasi sa Novaliches kami, tas throughout college, umuwi ako dun. So, habang nag-aaral ako, talagang uwian ako, never ko na-experience mag-dorm. Nung hinatid ako ng papa ko, kasi sa sukat yung una kong work eh. Nung hinatid Oh ako, my gosh. so nag-dorm ako. Nung hinatid ako ng papa ko sa sukat, dun sa dorm, parang dun nag-sink in sa akin na, oh my gosh, I'm on my own. Para kang pusa na inabandon. Iniwan ka, nakasako. Bahala ka na Hindi ka dyan. naman- Pero totoo, hindi ka naman nakasako nung iniwan ko. Hindi naman. Pero yung namili pa kami ng electric fan. Tsaka, ang gamit ko lang nun, electric fan, tsaka kutsyon. Kasi yung bed space na nakuha namin, lang talaga siya, yung double deck. Full deck, Tas, yeah. ikaw bahala sa kutsyon mo, ikaw magdadala. So, bumili lang kami ng kutsyon, tsaka electric fan. Tas yung bag ko ng mga damit, yun lang talaga yung gamit ko. Kaya ako probinsyano na lumabas sa Maynila. Yun May pala salakot dito. ka. May mga building pa. Build the building. Si Kirby ba yan? Si Kirby. May mga building pala dito, Kirby. May roommate ka nun, wala? Meron, madami. Pero Tas, mga taga-office mo rin. tas ang lang doon, kasi, di ba nagtitipid nga kami, kasi, may budget ako for them eh. Parang may certain percentage ng budget ko na para sa kanila, sa family ko. Kasi as panganay, ganyan. Yes.
So, yung mga kasama ko sa dorm, yung mga ano, yung mga contractual na yung mga security guard, gano'n, mga blue collar, yung Oo. receptionist. Tas ako lang yung taga-R&D dun. Ba't may Yeah. taga-R&D dito? So, ikaw yung parang boss doon. Mas Hindi. mataas ako sa inyo. Gumigimik din kayo? Like, Hindi, eh. Sila feeling ko gumigimik sila, pero kasi ako nun sobrang workaholic ko. Like usually ang uwi ko nun mga 10. Wow. Oo. Wow. Kasi nakapagtrabaho ako sa food company, di ba? Usually mga R&D, on the dot, uuwi na yan, 5 o'clock. Wow. Parang sa'min walang gano'n. Talaga? Parang 'pag on the dot kang umuwi mahihiya ka. talaga? Oo. Sobra naman. Parang usually yung mga manager dun mga 7, 8 yung uwi. Pag alam ko marketing, madalas nag-overtime. Pero R&D, first time ko narinig sa'yo. Na ganun. Tsaka ano kasi sa'min, madalas may call kami sa That's why. sa ibang Other country. countries, that's Oo. why. Parang alignment Mm. meeting. Oo. Pero R&D, parang yung, kino-compare niyo yung recipes? Or parang kinakascade nila kung ano yung dapat ng mga susunod na gagawin? Parang nung time na yon parang nag-unify kami ng mga ingredients. Kung ano yung ingredient nila, dapat yun din yung gamit namin. Tapos dapat hindi siya madedetect sa lasa na nagbago kami ng ingredient. Para by bulk na lang bibili. Para makamura. So, Adulting. going back sa adulting. Ano yung Si D, hindi pa niya nasagot. Ano ba? Ay, first time kong nalibre yung family ko for a dinner out. Parang naging tradition sa amin eh. Na first sweldo mo, spend it on your family. Parang kinantsawan lang kami ng dad namin. Tapos naging patakaran na siya. Naging ano sabi ng dad mo? Bakya naman. cheeseburger ka naman. Yun, tapos nilibre ko sila. I'm not sure kung doon sa favorite restaurant namin na Japanese. Yun, tapos parang proud na proud ako na. Ako na nag-spend for them. Hindi naman kayo naging competitive na parang, uy, si ate ganito dapat mas, yung sa akin, mas bongga yung pa-dinner ko. Hindi ako pwede maging competitive kasi sobrang laki ng Alam niyang talo na siya eh. Alam talo. Ba't ako yung magiging makapal? Laon. Dalhin ko na lang kayo sa Sambuca, may kumakanta doon. Meron ba? Pag birthday. Yung kinakantahan pag birthday. Happy first sweldo. Ewan. Nung bata ba kayo, ano yung idea niyo about being an adult? Siyempre, di ba nung bata tayo, parang gustong-gusto natin maging adult agad. Yung parang, basta parang Nagmamadali. Oo. So, anong idea niyo? Bakit parang excited tayo maging adult nung bata tayo? Ganon. Yung mabilis na tumanda, parang ganon. Anong yun. Oo nga, no? Hawak mo na oras mo. Oo. Mapaalam, pagkaalis ka. Tapos kahit late ka na uwi, walang magtatawag sa'yo, maghahanap sa'yo. Pero hindi totoo yun, di ba? Kahit nga matanda na tayo, di ba tinatawagan pa rin tayo ng mga magulang. Yun eh. Tsaka magulang, di ba? Ako, bihira na ngayon. Bihira. Parang kung kunyari out kami, kung alis kami, we're out of the country or whatsoever, doon sila tatawag. Pero pag kunyari on a regular basis, wala. Okay. Meron ba kayo nung parang naku-curious kayo? Ano yung magiging itsura nyo pag naging adult kayo? Ako parang, Ikaw, ano? parang iniisip ko magiging matangkad ba ako, ganyan. Magiging sexy ba ako? The other day lang ba yan? The other day. Hanggang ngayon, iniisip niya pa rin eh, no? Tatangkad pa ba ako? Mga anak ko ngayon, ganun yung iniisip nila. Narinig ko sila nag-uusap ng si Archie at si Zara. Tapos, excited sila tumanda kasi gusto nila malaman ko ano yung tsura nila pagtanda daw.
Pero ikaw, Diba? Jeline, kailan mo naisip yan? Ilang taong ka? Siguro feeling ko nung kainitan ni Miriam Kimbao, nung time na siguro grade 2 or grade 3 ako 'no, nung nanalo siya nag-first runner up siya sa Miss Universe. Oo. Tas naging face ko yun na parang, shit 5'8", aabutin ko kaya yung 5'8", tas kino-compute ko yun, si mama 5'1", si papa 5'7", may chance pa ba ako maging Oo, kaya. Kaya nga sana. hindi, walang chance. Wala pa chance. Hindi, alam ko plus minus 5 inches eh. Average yung height nila, tapos plus minus 5 inches. Doon ka sa minus. Wala na siya sa mind. Correct. Correct. Naisip ko din yan. Parang meron kaming naging conversation ng mga pinsan ko, kasama yung sister ko, ng mga elementary kami, kung anong gusto namin. Sexy or Parang Or model. parang model ba or parang sexy? Kasi yung model hindi naman ganun ka-sexy, di ba? Parang ganun, oo. So parang mas pinili ko yung yung matangkad, yung model kaysa yung sexy. Talaga ba? Oo, hindi siguro dahil model eh. Ano ba yun? Yung bagay sa kanila lahat ng damit, alam mo Actually, yun. oo. Parang Saka di ganun. malaswa. May iba kasing pagka kunyari masyado ka sexy. Hindi mo na alam, Oo. siguro mapaparaning ka kung may gusto sa'yo Oo. lalaki. Pipiliin niya dahil sexy Oo. ka lang. Oo. Tama nga, yung kalalabasan, maliit yung boobs ko. O siya, patangkad ka. Oo. Kasi kung malaki boobs ko, bold star na yun. Ay, sorry, Jeline. Pero totoo yun. Pag malaki yung boobs, parang ang hirap maghanap ng damit kasi parang ang nire-recommend nila actually, dapat fitted daw para hindi magte-tent yung damit mo na mukhang malaki yung tiyan mo. Pero pag nag-fit ka naman, malaswa yung dating, para kang nagpapa-sexy, ganun. Oo. Wala siyang middle ground. No. Mga Immortal, listen to the Underpaid Podcast with me, Stanley Chi, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagchichismisan lang tayo or nagkukwentuhan. Listen for free on Spotify, Apple Podcast, or kung saan ka man nakikinig ng podcast. Kita-kits! That's my Ikaw problem ba- now. Ay! Yes, yes. Can relate na. Yan yung maganda sa Bakit ganun, no? Yung postpartum mo, dun ka sexy kasi malaki yung boobs mo and all, parang ganun. Pero yun yung mga You don't times na feel parang sexy. ayaw mo. Oo, you don't feel Oo. sexy. Tsaka yung ayaw mong dinidikatan ka ng asawa mo, wag ka nga. Parang ganun. True. Pero maraming ganyan, di ba? Yung kaya nagkaka-back to back mga pregnancies. Siguro kasi nasasabik yung mga husband, no? Oo, kasi sexy sa'yo eh. Tsaka tagal nilang tigang. Oo. Tigang talaga. Di baka ikaw may kasunod kayo kaagad. Hindi. Wait mo. Galing ako sa ubi kanina, sabi niya, pwede pa nga raw mabuntis even if you're exclusively breastfeeding. So it's part of counting also. So even if you're 2 months exclusively breastfeeding, pwede, hindi siya guarantee na hindi ka mabubuntis. Oo, ikaw nga nagsabi sa akin na may nabubuntis kahit na may period ka eh. Oo. 'Di ba? Putya naman wala nang safe days na Nakakainis. So puro condom na lang gano'n. Or sa puwet. Yan. Jeline is an advocate of sex. Ever since. As an LGBT ally. Nakakainit. Yun yung ano mo. Reason. Uy, I feel- alay ako nagpapatira ako sa puwet. I feel like I'm one with the community. I feel you. Ayun na. Dating, pagiging nanay. Di ba? Pero mo may nakaasa sa yung bata. Imamord mo yung pagpapakalaki niya. Pero mamord mo siya kung anong pwedeng siyang maging pagtanda. Yeah. Pero may mga hindi rin adult na nagiging
Nani. Unfortunately. Oo nga, ano ba yan? Teen pregnancy. Parang kakabasa ko lang tumaas daw yung teen pregnancy sa Pilipinas. Hindi Ano nga, ba totoo? yan? Mm. During COVID or just recently? Baka, Recently tama. lang, oo. Oh my goodness. Mm. Sa mga Saan kaya poverty-stricken areas. Most likely, pag-relief. Bakit kaya ganun, no? Kung saan pa yung walang privacy, dun pa sila. Dun pa sila mas nagsisex. Hindi, napanood ako sa news. Sa mga sementeryo daw, yung mga ibang bata doon nakikita. Nakakatakot naman. Pag umaga, I don't know, syempre kasi wala masyadong tao. Kunyari kung hindi na marketed or one. So, yung mga, alam nila yung mga liblib doon nila ginagawa. Mga kababalaghan. Diba? Sa akin. Kaya pala, parang may umiiyak sa sementeryo. The irony. Dinanap Saan? namin si daddy, parang may umiiyak doon. Yung tatay niya yung umiiyak. Teenager pa yung anak ko. Sabi nung multo, ang sakit. Sabi niya. Kung saan yung mga patay doon nila ginagawa yung para may mabuhay. Pag teen pregnancy, paano, who would initiate it? Parang pag babae, hindi mo may isip eh. Unless pinilit ng lalaki. Diba? Parang, Most likely. Oo, Patunayan. kasi, pero oo, kasi, ewan ko kung nung ako, parang, pag hindi ka pa nakipag-sex, di ba parang walang feeling of, walang urge to, di ba? Do it. Wala Hindi pa. siya tulad ng mga sa movie na yung parang you're so passionate into it. Sa yung mga western movies yung high school pa lang. Yung mga Riverdale, ganun. Oo, maski yung babae, sila yung nag-first move. Dito parang hindi siya realistic. Oo. Usually, pag babae ka, tas wala ka pang experience, may imagine mo lang parang masakit. Ganun. Hindi ka naman na totoo naman, masakit talaga. First Oo. time. Tsaka lalo na kunyari yung lalaki first time din. Yung walang foreplay, yung diretso kagad, my gosh, masakit yun. Pag in-experience. Hindi mo pa nga alam kung ano yung foreplay nun. Exactly. Kiss-kiss lang. Kiss-kiss. Sorry. I remember sila kissing. Ang tawag yata doon, dry humping. Oo. Di ba? Oo. Paano nagiging dry humping yun mababasa lang. Nakakainis. Nung bata ba kayo, may fears kayo? Di ba meron tayo yung, uy, excited ako maging adult, parang gano'n. Meron ba kayong yung fears naman? Like, Fear ko siguro, more of, dahil tumatanda ako, most likely tumatanda na rin yung parents ko. Oo nga. Ako hindi siguro fear, parang confusion siguro. Parang feeling ko kasi kailangan kong mamili between two paths. Wow. Which were what? Beauty Kung- queen? Ito ba yung sana dalawa ang puso ko? Yun ba yun? Hindi. Kung yung magiging career woman ba ako, na willing akong tumandang dalaga or magiging magpapamilya ako, ganun. Kung ano yung pa-prioritize ko, ganun. Parang inaano ko siya, parang ina-anticipate ko siya na kasi totoo naman 'di ba pag babae, especially siguro sa Christian na upbringing. Parang sinasabi na ang babae may deadline, ganyan. Laging inaano 'yan sa amin. So parang wag mong ipagpaliban yung dapat daw ipag-pray mo na yung mapapangasawa mo in the future if ever gusto mo talagang magkaasawa. So ako parang iniisip ko, gusto ko bang magkaasawa o gusto kong maging career woman lang? So parang You were nagiging advanced for your age back then. Oo. Kasi ako parang, for my age, mga 20s ko, alam ko yung path ko, gusto ko mag-asawa. Parang kung umabot ako ng 30 na wala pa ako asawa, wala na akong pag-asa.
Parang yun yung pinrioritize ko. I wasn't even like thinking na hindi ako pwedeng mag-asawa. Mm, Wasn't ako hindi ko Sa option. naisip yun, yung pag-aasawa. Hindi, like, sa akin, kahit ano, kung meron o wala, okay lang sa akin. Kasi yung sister ko, ano siya, natatakot siya na hindi siya mag-asawa. Nung nag-uusap kami, nung bata kami. Tapos parang ako, iniisip ko, bakit yun na yung agad yung iniisip mo? But parang natatakot ka na maging alone in life, parang ganun. Ako, parang hindi, parang sa akin, okay lang kung oo, na alone ako, okay lang na kung mag-aasawa ako. Parang come what may, parang ganun. Pagdating sa ate mo, pag-aasawa. may asawa ngayon. Wala! Kung ano yung fear niya, yung nangyayari sa kanya. Pero, Sorry, Dayan. accepted na niya. Dayan pa naman yung pangalan yun. Accepted na niya, most likely by now. Hindi, syempre, gusto pa rin niya. Pero, Ayan siya. hindi naman sa naghahanap. Like, parang sana magkaroon siya ng, yung may dumating na okay sa kanya. Parang ganun. Wow. Pero, nagkaroon naman siya ng boyfriend dati. Oo naman. Nagkaroon naman siya ng boyfriend. Pero yun nga, yung fear niya nangyayari sa kanya. Siguro, kasi age ko yung ate mo, no? Mga ganun. Hindi. 1 year lang tinanda niya. So, parang magfa-42 na siya this year. Oo. For some reason, we had that image na pagka wala ka asawa, hindi ka parang, loser. Parang ganun. Really? Ganun. Hindi ka pinili. Kawawa naman. Sana hindi niya marinig itong nasa podcast. I'm sorry. Pero sa akin yung fear ko noon, yung kaya ko ba yung ginagawa ng magulang ko? Parang ganon. Kasi ang galing nila mag-manage ng, like, kunwari, sa mga lupa, yung okay sila sa mga taxes. Alam mo yun, yung parang, feeling ko ang dami nila masyadong ginagawa na pinag-aaralan about sa, yun, sa taxes, yung magbabayad ng ganito, tapos magmamanage ng business, alam mo yun, yung mag-handle ng mga tao, tapos ang dami nilang ginagawa. So parang yung fear ko, kaya ko ba yan? Yung parang, kaya ko ba yung leadership na ginagawa nila? Paglaki ko, or magiging palamunin lang ako, or ano mo yun? So parang nakakatakot siya. Tapos ngayon, ginagawa ko na siya ngayon. Parang hindi pa rin, mas magaling pa rin sila sa tingin ko. Sila 5 kids. Handling 5 kids Six, on the six. side. 6 pa lang. Doktor pa yung mom din. Oo, kumbaga parang ang hirap. Related dyan, Jeannie, alam mo yung parang kasabihan nila na nung bata tayo, nung tinitingnan natin yung mga grown up, parang sobrang mature nila. Tapos parang nung tayo yung dumating na sa edad nila, parang nare-realize natin na siguro they were also figuring it out as they went along. Parang Oo. gano'n. Oo. Parang, Siguro nga. Pero parang kung tinitignan ko, parang immature pa rin tayo eh. mas Diba? immature yung generation natin. Oo. Pero ang maganda dito, yung mga anak natin, feeling nila mayaman tayo. Oo, ang daming pinapabili. Oo, di ba? Parang yun lang naman yung pinanghahawakan ko. Oo, mayaman ako sa mata ng mga anak ko. Hindi, or mas may open communication. Mas sasabi nila kung ano gusto nila sa atin. Tayo kasi Oo. parang, may time ako, pag kunyari may gusto ako pabili, hindi na natin. Oo, hindi natin kaya yan. O hindi tayo mayaman. Oo. Diyan ka manghingi sa ninong mo. Tapos tawag niya sa ninong niya, Papa! Oh gosh. Tatay pa na niya. Ang hirap ng yung pinakamahirap siguro sa lahat is yung adulting nga na may kasamang mga anak. Kasi iba yung adulting na single ka eh. Tapos iba rin yung adulting na may mga, yung mga anak ka. Hindi yung anak na aso may mga anak kang may mga anak kang human. Sorry. Oo nga, totoo yun. Nung single ka, paproblemahin mo lang. Kunyari, after mo gumastos, nag-splurge ka halimbawa sa party or nag-travel ka, paproblemahin mo how to earn that back. Yun lang. Oo. Hindi yung kakainin yung sa araw-araw, sa pag-aaralin yung anak mo.
Oo, tapos ang taas ng kuryente ngayon, pucha. Oo. Dahil sa aircon. Talaga, oo talaga. Magkano Oo. ba yung ano, magkano ba yung ano, yung kuryente niyo ngayon, Janine? Well, ano ba 'to? Meralco reveal? Hindi sa pagmamayabang, pero Parang ayoko oo, sabihin. Parang ang sakit, nakakahiya. ang sakit 'no? Parang nakakahiya na hindi ka taong araw noon. Parang nakakahiya na hindi ka lumaki sa electric pan lang. Oo. Uy, pero Hindi mo naman nakaka-proud din na bakit? napapa-aircon. Kasi ako hindi ako laki sa aircon, si Mike din hindi siya laki sa aircon. Ako Tas din, hindi 'di ako ba, laki sa aircon. proud lang. Nakaka-proud lang na naka-aircon na tayo. Uy, pero yung aircon namin galing sa Cool Pals, ano yan, parang binigay ng Sponsor? sponsor. Ano ba yung So, may commercial si James? May ad siya, di ba? Na aircon. Oo. Ayun. parang Iba Devanta. pa? Iba pa? Nice. Hala, inubo ka naman. Aircon Mm. kasi. Sorry, grabe yung ubo ko, ang lala. Yun pa, in connection sa adulting, kapag nagkasakit ka, kahit anong gawin mo, may sakit ka, aalagaan mo pa rin yung mga anak mo, gagawin mo pa rin yung chores mo, magtatrabaho ka pa rin. Pero nung bata ka, kung may sakit ka, automatic, diyan ka lang sa kama. Oo. Matulog ka lang, manood ka ng TV, Scaltex Royal. Sarap yung combination na yun na miss ko. Oo. For some reason, akala nila nakakatulong yung Royal, no? Oo 'no? Orange, akala nila orange talaga. Oo. Vitamin C. Yun pala Vitamin. yun. Oo. Oo, binibigyan ako ng ano namin yun noon ng tita ko, ng Royal. Pero 7-Up, nakakatulong daw sa dysmenorrhea. Hindi ko alam. Oo. Yaya ko, sabi. And she's credible to me. The No one can argue. women's health expert, Yaya. Doktor ng bahay, si Yaya. Mas maniniwala pa sa Yaya, kaysa sa nanay. Sabi ni Yaya Ano pa? May mga dreams ba kayo noon na hindi niyo pa nagagawa ngayon? Wow. Ang dami, syempre. Like, Ako siguro kasi 'di ba maaga nga akong nag-asawa. Parang na-picture ko yung sarili ko na may studio apartment ako, ganyan. Sarili kong place, gano'n. Ikaw lang. Hindi mo Mm. na magagawa yan. Di na parang na-picture ko lang yung sarili ko na gagawin ko yun, pero hindi. Pero masaya naman. Na-picture ko din yung sarili ko na it will get old fast. Parang magiging lonely ako. If you're alone. Mm. Kayo? ano ba? Magkaroon ng sariling bahay? Yung akin lang talaga. Alam mo yun? Hindi. Not naman akin lang. Like, sa akin ng family ko. Kasi wala pa kaming bahay ni GB. So, nag-rent lang kami. But if ever So- somewhere in QC na rin. Or Dupax kayo. Hindi. Hindi ko alam Pero, syempre, dahil nga nag-aaral yung mga bata, ang short term na iniisip ko is dito sa gusto ko nga Katipunan area lang kasi hindi naman nagbabaha dito. So, yun. Pero kung long term yung retirement, 'di ba napag-usapan na natin 'to. Syempre, retirement sa talaga kami sa malayo sa Manila area. Pero syempre gusto ko rin magkaroon ng bahay na kasama yung kids na habang bata pa sila na meron talaga kaming bahay. May garden, ganun. Alam mo yun, may medyo maluwang yung space para meron silang hingahan or may sarili sila talagang each na kwarto, parang gano'n. Yun yung dream ko nung bata ako na magkaroon talaga ng gano'n. Kasi nung bata kami, alam mo, 6 kami. Tapos nasa apartment kami. Tapos wala kaming sariling bed. Alam mo yung malaking kama. Tabi-tabi Apat kayo? Oo, tabi-tabi kami doon na 4 kami na hindi yung pahaba, Oo. yung parang magkasya kami, parang gano'n. Tapos yung 2 panganay namin nasa bunk bed.
So parang, alam mo yun, yung parang growing up, ayoko nga, ngayon na may sarili na akong desisyon, ayoko talaga ng bunk beds. Naiinis ako. Kasi nga, yun nga, yung, yung memory ko na, ano ba to, bunk beds na lang kami para lang magkasya kami dun sa, sa isang Mga kwarto. bata, exciting nga sa kanilang bunk bed eh. Ay, ako Parang ayoko, play naiinis area. ako. Naiinis ako kasi parang sikip na sikip ako nung bata. Maliit na ako no'n, nasisikipan pa ako. So parang ngayon, since may decision na ako for yung design ng bahay or yung design ng kwarto ng mga bata, hindi talaga ako nag-bunk beds. Talagang pinaghiwalay ko sila ng ng bed nila. Oh, 'di ba Kaya pala nagpa-renovate? Jeannie, bumabawi ka sa tulog na yun Oo. Hobby. Oo. Bawi sa tulog. Kasi nga, yun nga. Yun, katulad nun, nagpa-renovate kami ng bahay. Tapos sabi ni GB, mag-bunk beds na lang sila para mas maluwang yung play area nila. Sabi ko, ayoko. Ayoko. Talagang ipapaghiwalay ko sila ng bed, may sarili sila. May division pa nga yung sa kwarto nila para may privacy din sila. Right. Tsaka malayo age gap nila. Pwede mo Oo. bunk bed, kunyari 2 years gap lang. Ganyan. Oo. Eh kasi tingnan mo, magba-bunk bed sila, yung isa talon ng talon, yung isa gusto steady lang. Eh di ba magkakaasaran sila? Oo, di ba? Nagjajakol. Yun. Nakakatawa. So yun, ayoko talaga ng bunk beds. Parang sign siya sa akin na mahirap. Sorry. Grabe naman. May ganun eh, no? Sa akin naman parang ang ayoko kasi it reminds me of poverty, jealousy na na Uso windows. ngayon ang jealousy. Gets ko na trendy siya, Oo. pero ayoko talaga. Oo. Ayoko talaga. 70s. Mm. Although, Oo. actually, yung, di ba nagpapagawa kami ng bahay, nalagyan sana ni Arch ng jealousy. Pero na-realize niya, pag jealousy ka, hindi ka pwede maglagay ng screen. So, Oo. easily, papasok yung mga insekto. Oo. Tama. Tama. Tsaka ang hirap linisin nun, no? Iisa-isahin mong pupunasan. Puta. Oo, sign of poverty talaga. Totoo. Kayo ba di, ano yung sign of poverty mo kung sakaling naranasan mo ang poverty? Kumakain ng tuyo, tsaka ng daing. Hindi totoo, hindi ko alam kung anong difference ng tuyo tsaka daing. Pinost ni Muman. Di-explain ko lang. Tuyo, pwede siyang parehas na isda. Split lang into two yung daing. Tama ba? Di ba yung tuyo, yun yung yun yung sobrang alat, yun yung pang breakfast. Yung buo siya, Oo. hindi siya nakabuka. Split. Okay. Pero lang isang siya. isda lang yun. Oh, gets. Usually Okay. tamban yun, 'di ba, yung tuyo? Tama ba? Hindi ko Tamban o alam. Hindi ko rin alam kung anong isda yun. Pero matinik. Oo. Okay, now I know. Na-visualize. Basta ko. masarap. Ako nasasarapan ako sa tuyo eh. Sa daing, mas gusto ko daing. Mas ma-crunchy. Daing kahit ano siyang isda, pwedeng bangus, pwedeng basta nakaganon siya. Basta naka-split. Yun pala yun. Tangina. Ang hirap naman ng maging adulting. Hindi alam yung daing at saka tuyo. May favorite kami dito, yung boneless na danggit. So yung danggit, di ba pa yun? Oo. Ayan. Maliit. Danggit. Oo. Oo. Tapos may fry mo ng deep fried na matagal. Sarap niyan. Oo. Medyo Ayun. may injure lang yung ngalang-ngala mo pero masarap. Ayun pa pala yung mahirap sa adulting, pucha. Yung ikaw na yung pupunta sa palengke. Oo. Wiset, ayoko. Hindi pa nakapunta ng palengke. Uy, Ako grocery Pag yung mga trade check lang, trade check dati dun sa isang company na pinagtrabahuan ko. Pero yung ako mamimili, maghahati mo, negotiate, never pa. Oo. Actually, ako din. Unless bibili ako ng pasalubong sa Baguio, yung Ay, ganun. Baguio, iba yun. Ibang palengke yun. Pang rich ba yun? Pang rich ba? Yung ba ko pa din gano'n? Gago, takot na takot ako maghawak ng karne. Kadiri. Yung parang, oo, feeling ko kasi patay na something yun. Alam mo yun? totoo naman. Oo, kasi di ba, parang siyang dead body na hahawakan mo, na parang, hindi ko alam Sabi ka nakakaluto ng karne.
hindi ako marunong magluto. Ako siguro yun yung kailangan ko gawin. Yun yung, to answer your question, yung magluluto na ako talaga lahat. Usually Oo. breakfast lang eh. Sa coffee, drinks nila, snacks. Pero yung luto na ulam, hindi ko pa nagagawa. For the entire family. Pero minsan, relaxing. Pag try nyo madaling araw, tas mamamalengke ka. Yun daw yung Basta, fresh, parang, no? oo, fresh siya. Parang ang relaxing din. Kasi makakapamili ka, ganyan. Tas Mm. magkakaroon ka ng suki. Oo. Ganun. Kasi ikaw yung una. Ikaw yung Mm-mm. una. Tapos, aanuhin nila yung pera mo dun sa mga paninda nila. Ba naman, no? Ba naman, no? Ganon. So, mula sa kaboses ninyong ayaw ng bunk beds dahil sign of poverty siya, Ginny Lakay. Mula sa kabos nyo akala tatangkad siya ng 5'8", Jeline Cubillas. Wala sa kaboses yung mahilig sa kiskisan, di. Lady Bosses! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.